Hello guys, so this is your teacher Jen, so a J1 teacher here in the US. So share ko lang po yung aking middle school experience. So my first experience here is teaching middle school for the first few years of my service here. So struggle is real and stress level is high. Grabe, kaya naglabasan yung mga pimples ko. So why do I say that struggle is real? Kasi po iba po yung iba po yung culture. So, cultural difference, language barrier, nandyan. Aside from that, iba yung pakiramdam ko. So, ganito yan. Storytelling. So, every morning, papunta pa lang kami, papasok na kami sa traffic light na papaliko ng school namin. Kinakabahan na talaga kami kasi isa kami sa sasakyan nagka-carpool. Thank you so much, Jovi Haliasgo, para sa carpool for the last 2 years. Kasi nga, pagpasok pa lang, parang ipinipray ko na talaga, everyday nagpipray na, Lord, sana wala pong major event na mangyari. Kasi po, yung iba pong mga teachers, naka-experience na po na may mag-away o magsuntukan sa classroom, or pag may recess duty sila, may nag-aaway, may sasabunutan, ganyan talaga, or kapag nag-duty sila sa CR, may magkakarambola sa CR. So far naman po, wala pa naman ako na-experience na ganyan, pero maiingay po talaga yung mga estudyante. So 7:30 po, kinukuha ko na pa yung breakfast sa cafeteria, tapos 7:40, sisimula na po silang magkatukan kasi papasok sila sa room. So, kailangan mo talaga silang bantayan because I have an experience before na medyo na busy ako. Nagbatuhan ng fruits. Yung mga prutas pinagbabato. Kaya, I learned na dapat pala red alert ka lahat. Kaya, saludo po ako sa lahat ng middle school teacher na hanggang ngayon middle school pa rin. Kasi red alert, dapat lagi kang handa, alisto. So, may pwesto po ako sa classroom ko kung saan makikita ko talaga ang buong view ng room. Makikita ko kung anong ginagawa nila. Kasi gumagawa talaga sila ng mga milagro kapag nalilingat ang teacher. So, and aside from that then, sa Pilipinas kasi, di ba, pwede natin ganituhin yung mga estudyante. Ganyan. Mek! Ganyan. Like, ganyan. Quiet. Ganyan yung mata natin. Pandilatan. Bawal dito. Tapos, yung pang, anuhin mo, like, lalakahan mo yung boses, bawal sumigaw dito, bawal sigawan ng estudyante. Baka isumbong ka pa sa parents, ang parents masusumbong sa principal, di magiging issue na naman yan. So, bawal din i-touch ang mga estudyante. Kasi, baka wala kang minimin na harm, pero sa kanila, parang, lalo mo pinapagalitan, so gagawan ka ng istorya, so bawal. So, ginagawa ko po dito, kapag gusto kong kalapitin yung mga estudyante, kukuha po ko ng something like marker, kuha ko ng marker, tapos ikakalabit ko si estudyante. Basta, it's not my hands. Ikakalabit ko. Kasi mahirap na. So, dito rin po sa middle school po ako natutong uminom ng kape. Ay, yung mga kasama ko, triple shot, double shot. Pero ako pag nagdo-double shot, nagtitwitch yung lips ko. Kaya, natural na kape na lang. Kasi, kailangan mo talagang alisto 24 oras. Ganyan po. So, na-experience ko din po na mag-lunch yung mga estudyante sa room. Kasi nga, ang ginagawa namin, before mo i-release yung lunch ng mga bata, ipapacheck pa kung sino yung nag-order. Kasi yung lunch dito is may bayad na. Like, magkano ba yun? $1 plus or 50 cents? Nakalimutan ko. So, kailangan i-check yung checklist. Kaya nga, di ba busy ka? Kasi nag-check ka sa checklist. Hindi mo alam, sa peripheral view mo, makikita mo may lumipad na sandwich kasi pinasa sa isang classmate. Or minsan kapag hindi nasalo, nasa sahig yan, carpeted pa naman. Minsan, naabutan niya ng principal namin, timing, kasi ako nagpapa-check pa. Kasi binisita niya, kasi yung isang room pala, nagkakarambola na, kasi exchange na talaga, nagbabatuhan na. So, chinek din niya yung mga room sa building namin, if meron. Buti na lang, pumasok siya, kaya natigil. Tsaka may reminder din ako sa blackboard. So, the way yung disciplining din dito, mga ka-teach is iba. Like, kailangan mong maging direct, tsaka practice and practice. Like, dapat pagpasok nila, no cellphones, or pagpasok nila, take the most direct road to your seat. Tapos may ano kasi, begin your do first. Ganyan ba? Dapat pagpasok nila, alam nila yung gagawin. So, dapat dito, like,
positive. So, ipipraise mo muna yung mga gumagawa ng maayos. Like, okay, I really appreciate students A, B, C, D because they're on task, they're doing their works now. Para daw ma-encourage yung iba na hindi gumagawa ng task, na gumawa na din kasi para mapapraise din sila. So, ipipraise mo din sila. Ganyan. Kasi, bawal talaga dito matouch, bawal mo silang masigawan, baka ikaw pang ano. So, kaya dito, buti na lang ha, nag-middle school din ako kasi may natutunan ako. I learned how to be tough. Kasi minsan yung mga bata, nung first year ko, kaya stress level is high. Akala ko rude talaga sila. Kasi the way sila magsalita is ganyan. Para sa akin, parang napaka-rude naman ang batang ito. Then I realized, ganun lang talaga pala sila mag-talk. Not really talking back, pero marunong kasi sila mag-reason out. Parang they are trained na mag-reason out. Kapag hindi talaga gusto, mag-reason out sila. Sasabihin talaga nila. So, para sa akin, parang offending. Offend naman ako. Parang na-hurt ako palagi. Pero ngayon, natuto na ako. The next year nun, parang sasabihin ka pa ng ganito. Kasi, yung first year ko, parang takot ka mga saba or like, anuhin sila. Sasabihin ka ba naman na, I'll tell that to my mom. I'll tell that to my dad. So ako parang matatakot ka na anuhin siya, na paluupuin o patahimikin. Kasi sabi niya, I'll tell that to my mom. Then, by the next few months or the next, lalo na pag the next year, pag may sasabi talaga, I tell that to my mom, I tell that to my dad. Sabihin ko na lang, okay, you want me to call your parents? Okay. Dial the number of your parents on your phone so that I can talk. Oh, di tatahimik yung bata. Wala na, I tell that to my mom kasi tinuruan din kami ng mga local na huwag ka matakot. Kasi pantakot lang nila yan. Kasi titingnan nila kung mapapasok ka ba sa bulsa. Pero one time, may student talaga na, okay, you want me to call your mom? Call. Teacher call. Kasi talaga siya, akala niya hindi ko tatawagan yung teacher. Yung parents niya. Tinawagan ko. Na in-explain ko, ganito. Ang nangyari, di ba? O, kinausap ng parents yung bata. So, ganun pala. Minsan talaga nakakatakot, pero matututunan mo din. Kaya saludo po talaga ako sa lahat ng mga middle school teachers hanggang ngayon because you are really brave, tough. Ang tinatawag natin na tough love. Kaya po sa mga nagbabalak po na mag-middle school teacher dito sa US, ihanda nyo na po yung lakas ng loob nyo, yung pasensya nyo, pagkataas-taas, at saka yung in English. Kulang po yung 2 sako minsan. Kaya, good luck po sa nag-a-apply at congratulations po sa natanggap na para dito sa US. So, good luck for the next school year.